Alam mo ba? Bahay, kubo, kahit munti, ang halaman doon ay sari-sari. At syempre, simple lamang, ang mga ito ay itinayo sa mga stilt o silong para maiwasan ang pagbaha o maabot ng tubig sa panahon ng tag-ulan. Layon din nito na protektahan ng mga tao na mabasa, may layo sa mga peste at mga mapanganib na hayop. Pero sa totoo lang, ang mga bahay kubo na ito ay parte na pala ng pagkakakilanlan ng mga Pilipino, pagkakakilanlan ng kultura at ng ating tradisyon. Ang bahay kubo ay may mataas na bubong na gawa sa nipa o kugon grass. Siyempre, mayroon din itong malaking bintana at hanging floor. Wala itong modernong air conditioning dahil fresh na fresh mong masasagap ang hangin. At ang disenyo ay saktong-sakto para sa tropical na klima ng Pilipinas. 'Di ba? Napaka-presko! Hindi lang ito para sa kalikasan, kundi para rin sa kaligtasan. Ang mga materialis din nito ay local at madali lang mahanap tulad ng kawayan, nipa, kugon at sawali. Mga materyales na pareho rin sa iba pang tradisyonal na mga bahay sa Malaysia na tinatawag namang rumah Melayu at rumah adat ng Indonesia. Madaling mahanap at mura, kaya kung masira, madali rin ang pag-aayos o muling pagtatayo ng bahay. Kaya naging praktikal at sustainable ang disenyo nito sa loob ng mga taong nagdaan. Malaking kahalagan din ang bahay kubo sa kulturang Pilipino. Itong simple at self-sufficient na tahanan ay sumasalamin sa pamumuhay ng mga kanayunang Pilipino at ang kanilang pagkakaisa sa kalikasan. Isang simbolo rin ito ng bayanihan kung saan ang buong komunidad ay nagtutulungan upang ilipat ang bahay sa bagong lokasyon. Hindi rin maikakaila na ang bahay kubo ay isang cultural icon. Ang kantang Bahay Kubo ay tinuturo sa mga paaralan na naglalarawan ng munting bahay na pinanggalingan ng iba't ibang gulay. Kahit na puno ng konkreto ang mga lungsod ng Pilipinas ngayon, nananatili ang Bahay Kubo bilang simbolo ng pagiging Pilipino. May gusto ba kayong malaman na trivia? I-comment na yan at ito ay aming aalamin. Ngayon, alam mo na!